Ganap ka ng ligtas mula sa kapahamakan ng iyong banan. Salamat, aking kaibigan. Kahit ako, Yoyo Awi, hindi ako makapaniwala na kaya palang gawin ni Haralingayan yun. Ito lamang ang paraan upang hindi niya maipabatid ang lihim mo sa aking bana. Ngunit ang kinababahala ko, si Dian Lamita nakatakas. Buhay pa si Lamitan? Nangyari Si Dian Lamitan! Anong nangyari sa kanya? Natagpuan namin siyang duguan. Ang Hara ang nagpautos nito sapagkat ako ay may nalalaman tungkol sa tunay na pagkatao ni Amaya. Naging malinaw sa akin na hindi na siya ating kapanalig. Siya ay atin ang kaaway. Magpalakas ka muna. Sundin mo ako. Iisa ang ating mithiin. Ang inwentong ito ay mabilis magpahilom sa sugat at nakakapawi rin ng kirot. Salamat, Uray Hilway. Ito ba ang kinuha mo kanina? Kaya ka lumabas? Hindi, dumating ang aking mga alabay at babaylan at pinalis ko sila kagad. Ayaw kong makita kanilang naririto. Ang mahalaga na walang makakita sa iyo sino man. Nasa loob ka ng balay ko, Lamitan. Nandito ngayon mga alabay kanina? Ang ibig sabihin ay nagkita kayo ni Amaya? Bakit hindi mo ipinabatid sa akin? Sana ay nabigyan ko siya ng matinding sampal sapagkat alam ko na siya ang may kagagawa nito. Galit na galit ako sa kanya. Nagtitiyak ko na siya ang nagsulsul sa Hara upang ako ay ipapaslang. Huwag mong ubusin ang iyong lakas sa labis na puot. Lamitan, wala itong kahihinatnan. Maghintay ka lang ng ilang araw. At pagkatapos maaari mong gawin ang anumang nais. Kaya Maya. Gurong Abyan, saan ba tayo magtutungo? Ano ba ang ating aralin ngayon? Alungsina at iba pang mga alabay, makinig kayo sa akin. Ang mga babaylan ay hindi lamang nagbibigay ng lunas sa mga may sakit o nagbibigay ng payo sa mga may suliranin. Ang mga babaylan ay tagapagpalaganap din ng karunungan. Kaya tayo'y pumaroon sa paaralan ng mga bata upang pagyamanin ang kanilang kaalaman. Tayo na. Amaya, tila nasa alapaap na naman ang iyong diwa. Kahina ko pa napapansin. Tahimik ka sa pool ng malis tayo sa balay ni Uray Hilway. Sapagkat naiisip ko ang ating punong babaylan. Tila may kakaiba siyang kinikilos. Tama ka. At hindi lamang ikaw ang nakakapansin ng kakaiba niyang ginagawa. Maging ako ay nagtataka sa kanyang kakaibang gawain. Tayo na. Sadyang mapaglaro ang tadhana, hindi ba? Hindi ko akalain na ikaw pa sa lahat ang aking magiging kapanalig lamang kay Amaya. Ikaw na nagsulong sa kanya sa pagiging punong alabay at kasihan siya na maging susunod na punong babaylan. Anong nangyari at tila bumaligtad ka sa kanya? Hindi ko kailangang sagutin ang katanungang yan, Lamitan. At nais kong malaman mo na hindi ko naiibigan ang talim ng iyong tila. At kailanman ay hindi kita kinagiliwan. Gayunman ay tinulungan kita. Ginamot ko ang iyong sugat na maaaring maging sanhi ng iyong tiyak na kamatayan. At ngayon, ikaw ay aking kaibigan. At ako'y iyong kapanalig. At labis mo akong matutulungan, Lamitan, nang hindi mo namamalayan. At paano kita matutulungan? Anong ibig mong sabihin sa iyong mga sinambit? Hindi na ba magbabago ang inyong isip, Ginoo? Sa tingin ko makabubuti na sumama na kayo sa aming pabalik sa ating poon.
Huwag ka mabahala sa isasalubong sa iyo ng iyong amang Raha. Siya ko natatanggapin kanya na bukas pa ang kanyang 2 bisi. Songhil, hindi ko alam kung nararapat pa ba akong bumalik sa ating Paul. Batid ko ang iyong agam-agam, Ginoo. Ngunit isang tabi mo muna ang iyong pag-atubili. Pagkat naniniwala ako na hindi ka nakamumuhian ng iyong ama. Bagkus ay ikatutuwa niya pa ang iyong pagbabalik. Paumanhin kung ako'y sumabad sa inyong usapan. Ngunit Bagani, gaano ka nakatitiyak na ikaw ay tatanggapin muli ng iyong baba? Hindi ko pa lubos na kilala ang kanyang baba, ngunit batid kong hindi agad tatanggapin nito ang kanyang anak dahil lamang siya ay nagbalik na? Hindi ba't ipinangalandakan niya na hindi ka na nakikilala ng anak? Nasabi lamang ng Raha yun kay Bagani dahil sa tindi ng galit niya noon. Ngunit matapos humupa ang galit ng isang magulang, mananaig pa rin ang bugso ng dugo sa kanyang anak. Ngunit hindi pangkaraniwang magulang ang baba ni Bagani. Siya ay makapangyarihang Raha na may isang salita. Kilala ko ang iyong baba, Bagani. Naniniwala ako na nais kanyang makita. Pag-iisipan ko ang iyong mungkahi sa iyo. Maraming salamat. Mabuti pa tumayo na kayo bago pa kayo pumunta ng dilim. Kung gano'n ay magpapaalam na kami, Ginoo. At umaasa ako na kayo ay muling aapak sa ating poon. Paalam. Tayo na! Ikaw ang mamumuno sa pangkat na papasok sa balay ni Manggubat. At meron pa akong itatalaga sa iyong isa pang mandirigma na iyong maasahan pagdating sa pakikipaglaban. Ngunit sino sa pangkat ang maisog na papaslang kay Manggubat? Pati dati ng pambihirang kakayahan nito sa pakikipaglaban. Wala ni isa sa atin ang lalaban sa kanya. Pagkat sa susunod na araw, may isang lihim na may isasawalat sa Raha. At mababatid na ng buong puod ang babaeng may kambal ahas. At sa sandaling makilala ng Raha, ang babae sa tagna, ang siyang pagsugod natin dito. Di ako na mapipilitan to pa rin ng babaeng ito ang itinakda sa kanya na pagpatay sa Raha. At wala nang magagawa si Manggubat kahit man laban pa siya. Babae sa tagna? Sino? Sino itong papaslang kay Manggubat? Makikilala mo rin siya, Paragahin. Pero sa ngayon, sumama ka muna sa akin nang mailikas natin ang iba pa nating kasapi dito. Nang lalong mabilis natin mahawakan ang puod sa sandaling kakailanganin. Galing ka sa paaralan, Amaya? Hindi ko akalain na kasama rin pala sa gampanin ng isang babaylan ang maging guro sa mga bata. Oo, Ahak. Hindi namin gagawin kung hindi pinag-utos ni Oray Hilway. Lalo na kung wala kaming aralin sa panggagamot sa araw ngayon. Ngunit, tila mailip sa amin ang punong babaylan. Lalo na sa akin. Hindi man lang niya ako tinignan. Maring ang dahilan ng kanyang pagiging mailap ay ang tahasan mong pagtalikod sa iyong tagna. Nais niyang mapaslang mo ang Raha nang sa gayoy matupad ang kanyang mga pansariling mithiin. Makinig kang mabuti. Bantayan mo si Lamitan. Huwag mo siyang palalabasin. At huwag ka rin magpapapasok ng kahit sino. Mahalagang walang sino man ang makakaalam na si Lamitan ay naririto sa sulod ng balay ko. Maliwanag? Maaasahan ninyo po ng babaylan. Ako'y may sasadyain sandali. Inuulit ko, magmatyag ng mabuti. Kakaiba talaga yung matandang yan. Pati ikaw, ginagamit niya sa adhikain niya makakalap ng kapangyarihan. Hindi rin tama ang pakikialam niya sa pamumuno ng puod na ito. Lalo na't ikaw ginagamit niyang daan upang matamo iyon. Ang hirap talaga sa binigyan ng kapangyarihan eh. Higit niyang ninanais magkaroon ng kapangyarihan. Tila ata nakakalimutan na ng punong babaylan ang kanyang alituntunin na paglingkuran itong puod na ito. Sapagkat higit niyang inaasam ang pagiging mataas sa lahat. May mga pangsarili tayong hangarin. Nagkataon nga lang na si Oray Hilway ay nais niyang mamayani sa ating puod. Ngunit, naging mabuti siyang babaylan. Kahit nataliwas ang aming mga paniniwala.
Bumalik na ang mga kahop ni Bagani kanina. Mabigo silang hikayatin ang kanilang Ginoo na bumalik sa kanilang pod. Naniniwala pa rin kasi ito na hindi siya tatanggapin ng kanyang babaron. Maaring hindi nila napilit si Bagani. Ngunit, maunawaan din niya na kailangan niyang bumalik sa kanilang pood. At pag naglaon, magkakasundo din ang mag-ama, pagkat sila'y isang dugo lamang. Ang katotohanan nito, hindi ko nais na bumalik si Bagani sa kanilang pood. Bakit naman hindi, kahit isama pa niya tayo? Hindi mo ba nangunawaan? Kapag tayo ay pumunta sa puod ni Bagani, ay makikita mong muli ang iyong mga kapatid. Ayaw mo ba silang makita? Malaan lamang ang kanilang kalagayan? Amaya, anong ginagawa mo rito? Nais ko lamang huminga ng maluwag. Sapagkat napakadami kong suliranin na tinatahak ngayon. Naway marinig ako ng mahal na laon. Para sa isang iglap lang ay mawala ng lahat ng ito. At sana matagpuan na din si Dian Lamitan. Sapagkat hanggat hindi siya natatagpuan, hindi ako mapapanatag sa kung anumang gagawin niya sa akin. Ano bang nais mo mangyari? Nais ko makapiling ang mga mahal ko sa buhay. Ang aking Iloy at si Binayaan. Tila yata hindi ka natutuwa na maaari mo makita ang iyong mga kapatid. Hindi naman ganoon, Dadagang. Hindi ko nais bumalik roon pagkat naroon ang pumaslang sa aking baba. Hindi ako matutuwa na makita roon si Raham ang gubat. Maiwan ko na muna kayo rito at may gagawin pa ako sa labas. Magpasalamat ka pa rin sapagkat kahit na may nararanasan kang kaguluhan ay may ninanais ka pa rin magandang mangyari. Siyang tunay, ahak. Kaya't hindi ako titigil hanggat hindi ko sila natatagpuan. At balang araw, maging masaya din kami. Mukhang wala namang tao. Ako'y nauuhaw. Makakuha nga ng maiinom. Malakas ang aking kutob na may tinatago sa atin siyang Tersayang. Batid ko yon sa kanyang pag-aalinlangang kanina sa pag-iwas sa atin. Lalo nang banggitin ko ang tungkol sa mga kapatid niya sa puod ni Bagani. Tila ayaw niya makita mga ito. Gayong malapit naman sila sa isa't isa nung sila'y mga binukot pa. Napansin ko rin yan kanina. Ang hindi ko maunawaan ay kung bakit natatakot siyang bumalik sa puod ni Manggubat. Samantalang kasama naman natin si Bagani na siyang magiging dahilan upang huwag tayong saktan ng Raha. Tama ka. Kung gayoy, maaaring hindi ang Raha ang kanyang kinakatakutan, kundi ang anong mayroon sa puod ni Manggubat. Kung tama ang iyong kutob, Agang, kailangang matuklasan ko kung anong kinatatakot niya sa puod ng Raha upang malaman ko kung anong dahilan kung bakit nagkakaganito siyang Tersayang. Uray Hilway? Uray Hilway? Tila wala dito si Uray Hilway. Si Dian Lamitan. Anong ginagawa niya dito? Malipayong adlaw, Kapunuan. May mahalaga kaming balita. 2 araw nang hindi umuuwi si Lamitan sa Uma. Pati sa balay ng mga oripon, naniniwala ang kanyang mga kasama na maaring siya'y tumakas na. Hindi ba sinabi ko na sa inyo? Nabantayan ninyong mabuti ang babae yun! Malaki ang kasalanan sa akin ni Lamitan. At maging sa puod na ito, kung
Kaya't hindi siya maaaring tumaka sa kanyang paparusa! Hanapin ninyo ang babaeng yun! Alamin ninyo kung ninakaw niya ang baroto at pumalaot siya! Hanapin ninyo siya! Kahit saang pulo ba ito! Ipagpaumanhin ninyo ang aming kapabayaan, Kapunuan. Hindi na ito maulit pang muli. At hahanapin namin ang uripon na si Lamitan. Hindi na talaga dapat! Paumanhin rahamang gubat. Ngunit natanaw na namin ang baroto na lulan nila Sungil. Parating na ang isa sa inyong sandig, Raham. Mabuti kung gayon. Maaaring dalaga nila ang ulo ng mapangahas na pinuno ng mga mangatang. Kayong tulo! Lumayas kayo! Hanapin ninyo ang uripon! Tayo na sa dalampasigan. Gurong Asinas, bakit naroon si Dian Lamitan sa balay ni Uray Hilway? Siya ba'y nagpapagaling ng kanyang sakit? Maaari sapagkat tila nangihina si Dian Lamitan at maraming nakapalibot dito ng mga panlunas na pamahid upang maibsan ang kirot at mapaghilom ang kanyang mga malalalim na sugat. Bakit hindi sinabi sa inyo ni Uray Hilway na may binibigay siya na lunas nung kayo'y pumaroon? Yun din ang aking pinagtatakahan, Alonsina. Sapagkat maaari naman itong ituro ang mga lunas para sa malalalim na sugat ni Dian Lamitan. Bakit ayaw niya ipakita sa atin ito? Kung gayon, kailangan malaman niyo, Bo Amaya, na narito lamang si Dian Lamitan sa balay ni Uray Hilway. Alonsina. Maaari ba magtanong sa inyo, Babaylan? Nakita niyo ba si Lamitan? Maligayang pagbabalik, Sungil. Anong naganap sa inyong paghahanap sa pinuno ng mga mangatang? Totoong natagpuan namin ang pinuno ng mga mangatang. Ngunit hindi namin siya nagawang patayin. At bakit hindi? Ganun ba siya kaisog? At natakasan niya ang aking mga mandirigma? Hindi namin nagawang paslangin ang mangatang, Kapunuan. Dahil siya ay ang inyong anak, si Pagani. Si Pagani na nabahiran ng karuwagan. Ngunit ngayon ay isa ng maisog na pinuno ng mga mangatang. Paumanhin, mahal na dato. Nagambala ko inyong pagsasanay. Nakahanda na ang mga kakain. Ay, mabuti na lamang. At sadyang ako'y nangihina at hinihingal pag wala laman ng aking tiyan. Ako rin, pero humanda ka, Dato Bagani. Kapag ako'y nabusog, ikaw naman ang aming patutumbahin. Hanggang sa susunod. Tayo na, Papa. Mahal na dato, may nais akong ipakiusap sa inyo kung maaari. Ano ang iyong pakiusap? Batid ko na kinausap kayo ng inyong makaahop sa inyong muling pagbabalik sa inyong puod. Hindi sila naging matagumpay sa pakikipag-usap sa inyo. Ngunit, pinakikiusap ko sana sa inyo kung maaari ay magbago ang inyong kalooban at muling magbalik sa inyong puod. Batid ko ito ang nais ng inyong kalooban, ngunit may takot lamang sa inyong puso na siyang pumipigil sa inyo. Totoo. Pagkat hindi ko alam kung ano ang aking aabutan. Ngunit hindi nyo ito malalaman kung hindi nyo gagawin. Mahal na dato, kami ay naririto sa inyong likuran. Kung magbabago ang inyong kalooban at naisipan ninyong bumalik sa inyong puod, naisa na namin niyang tersayang na sumama sa inyo. Nais niyong sumama sa akin sa aking pagbabalik.
Nais naming makita ang inyong pood. Magtitinginan na lang ba kayong dalawa? Hindi niyo ba ako sasagutin? Pagkat mahalaga matuntun namin ang uripong si Lamitan. Ipagpaumanhin ninyo. Ngunit hindi namin kayo matutulungan. Hindi namin batid kung saan pumunta ang uripong hinahanap ninyo. Kung gayoy, maraming salamat sa inyo. Ipagpaumanhin niyo, naabala namin kayo. Gurong Asinas, bakit kayo nagsinungaling sa mga bantay? Tumakas si Dian Lamitan sa Uma. Ngunit bakit siya tinanggap ng punong babaylan sa kanyang balay? Kailangan matuntun natin si Amaya. Kailangan maipagbigay alam natin sa kanyang bagay na ito. Halika na! Tama ba ang aking narinig na inyong tinuran? Sang-ayon kayo sa aking pagbabalik sa aking pod? At nais niyong sumama sa akin? Yun ang nais namin, mahal na dato. Pagkat hindi ko nais na magpalaboy-laboy kami ng aking anak. Ito ang higit na mas makakabuti sa aming mag-ina. Yun ay kung yun ang inyong nanaisin, mahal na dato. Ngunit kahit malayo na ang aking narating mula sa aking pagiging isang Ginoo hanggang sa ako'y magiging isang mangatang, pakiramdam kong hindi pa sapat ang aking mga natamo upang ako'y kilalanin ng aking baba. Batid ko may kailangan pa akong patunayan sa kanya. Ito ang gumugulo sa aking isipan. Sapat na ba ang aking pagpapasya na bumalik sa aking dating tirahan? Totoo ba ang iyong hatid na balita? Na ang aking panganay ay siyang buyong na mangatang na pinag-uusapan? Totoo ang aking tinuran, mahal na Kapunawan, sapagkat nakaharap ko ang inyong anak sa isang sagupaan. At doon ko nabatid na siya nga ang pinuno ng mga mangatang. Isa itong kalugod-lugod na pangyayari na ang aking anak ay labis na maisog at karapat-dapat na ipagmalaki. Ako'y isang magulang, katulad ng inyong baba. Kapag ang isang anak ay nagpapamalas ng pagpupunyagi, ang puso ng kahit na sinong mabagsik na raha ay maaaring lumambot na siyang magtutulak sa kanyang ipagmalaki ang kanyang anak. Dahil ang nasasabi niyo lamang yan sabagat hindi niyo kilala ang aking baba. Totoo yan, Kapunawan. Ang inyong anak ay isang maisog na pinuno at siya rin ang pumatay kay Dato Saghi. Dahil sa bandang huli ay lumabas ang kanyang tunay na kulay at nagtaksil siya sa atin. Gayong nalaman nyo na si Dato Bagani at ang aking anak na panganay ay iisa, bakit hindi ninyo nagawang isama siya sa inyong pag-uwi? Paumanhin, Kapunawan. Sinubukan ko na hikayatin ang inyong anak na sumama sa amin pabalik. Ngunit marahil ay may hinanakit pa siya sa inyo. Kaya pinili na lamang niyang manatili sa kanyang ahop. Kung yan ang inyong pasya, mahal na dato, yun ang masusunod. Ngunit, iminumungkahi ko sa inyo na pag nilay-nilayan ninyo ang aking mungkahi sa inyo. Kung sakasakaling magbabago ang inyong kalooban at piliin yung bumalik sa inyong puod, huwag niyong kakalimutan ang aming kahilingan niyang tersayang na sumama sa inyo. Pagkat yan ang matagal nang ninanais ng aking anak na makapiling ang kanyang mga kapatid na matagal nang nawalay sa kanya. May mga kapatid siyang tersayang sa aming puod. Sino sila? Maaaring kilala ko sila. Dalang sabihin niyo sa akin kung sino ang mga kapatid niyang tersayang. Kung sila'y naninirahan sa aking puod, maaaring kilala ko sila. Ipagpatawad ninyo, mahal na dato. Hindi ko maaalala ang mga pangalan ng kanyang mga kapatid pagkat ito'y mahirap banggitin. Hindi ko rin tiyak kung sila ay matatagpuan pa sa inyong puod. Nagbabaka sakali lamang ako. Kung gayon, sa sandaling magbago ang aking isip na bumalik sa aking puod, kayo ang una kong pagsasabihan. Malugod ko kayong tatanggapin at isasama sa akin. Iwan ko na muna kayo. Pupuluhin ko ang mga mangatang. Dagan salamat, Dato Bagani. Lalang, narinig ko na pag-usapan niyo ng dato. Bakit inililihi mo pa kay Dato Bagani kung sino ang mga nahiwalay na kapatid niyang tersayang? Hindi maaaring malaman ng
totoong katauhan ng aking anak na siyang Tersayang. Kailangan maging lihim ito hanggat hindi nalalaman at nakikita niyang Tersayang ang kalagayan ng kanyang mga kapatid. Ako ay labis na kinakabahan sa paghahanap ng kapunuan kay Dian Lamitan. At hindi lamang sa aking sarili, kundi sa iyo. Paano kung malaman ng kapunuan na ikaw ang may kagagawa ng lahat ng iyon? Batid ko yan, Amaya. Manalangin na lamang tayo na mabilis matunto ni para tawag si Lamitan bago pa ito mahanap ng mga taong inutusan ng aking bana. Amaya! Gurong Asinas? Mahal na Hara. Ano't narito kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Mabutit natagpuan ka na namin. Kanina ka pa namin hinahanap. Ubo, may natuklasan kami ni Gurong Asinas na dapat mong malaman. Si Dian Lamitan, nasa balay lamang siya ni Uray Hilway. Ano? Nais ipabatid sa iyo ng kapunuan na ikaw ay lubha niyang ipinagmamalaki. Ipinadala niya ako rito upang ikaw ay sunduin. Kung ang utos ng ating Panginoon ay magbalik ako sa ating pood, ang kanyang hagat ang dapat sundin. Si Angaway at si Uray Hilway. Sila ang tunay na ispaslangin ng Raha. Ginagamit niya si Dian Lamitan laban sa akin. Kapag isinumbong natin sila sa Raha, ay maaaring isiwalat nila ang iyong lihim na ikaw ang babaeng may kapit ahas. Kaya maghanda na kayo. Nalarga tayo mamayang madaling araw. Makakaasa kayo, Dato Bagani. Sasama kami sa inyo. Pinapasabi ng punong mabalan na binibigay na raw na sa inyo ang kanyang basbas. At pagsibol ng araw, lulusob tayo upang tuluyan ang pabagsakin si Mang Gubat. Konting tiis na lamang. Pagkat bukas ay hihirangin ka na namang isang Dian at ganap ka nang makakapaghiganti kay Amaya. Kaya't isa lamang ang naiisip ko. Ang sabihin sa Raha ang katotohanan na ako ang babae sa Tagna. Ang babaeng may kambal ahas.